Patayin natin siya ang wala makaalala ka sa kanya. At tumalangin sa Diyos. Panginoon, ikaw ay bukod ng mga karunan. Nababakit mo ang isipan at tagdamin ng bawat tao. Ikaw ang amigapi sa mga tao ito. Ikinapagbayag ko sa iyo ang aking gawa. Ang salita. At sa iyo ay itig ang laman ng pusot diwa. Tugot. Ikaw ito, Panginoon, sa aking pag-ibig. Ang lahat ng masinulit sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuloy sa angkong na katapat. Laging hanggang magparusa sa sinumang ikaw ay isa. Tugon. Ngunit sumagot naman ng iba pa, maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ang kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa ligid ng David at sa Bethlehem na bayan ng David yung pangalan? Magkakaiba talaga yung mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na hanapin siya, ngunit wala naman namahas tumuli sa kanya. Ang mga tao na nagbantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga Pariseo. Bakit hindi siya dinala dito talong nila sa mga bantay? Sumagot sila, wala pa pong nagsalita ng kaya niya. Kayo ba'y naninaldi talong ng mga Pariseo? Mayroon bang pinuno o Pariseo na niniwala sa kanya? Wala. Mga tao lang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa. Isa sa mga nandoon ay si Nicodemo, na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Nagawag sa ating kautusan na hadulan isang tao ng biyong na nililibis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, di ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galileanin? Magsaliksik ka at makikita mo na walang propetang pagmulan sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon sa inyo lahat. Ang aking pagbati sa inyo nagsitaligang muli. Sino sa mga first time na nagtalaga kami ngayong first time yan? Kung isang taon, kasama na ba natin sila? Kasama na ba kayo ng isang taon? Mga bata? Dito naman sila ng bata? Ang bata nung nakarang taon? Ha? Dito na ba kayo ng nakarang taon? Isip pa ba kayo? Yung first time na ko dito sa mga tata na ayaw yung mga bata siguro. Yung first time na yan, first time, ayaw din yung mga tata. Yung gusto ko batiin kayo, una, ay naitalaga na ninyo ang inyong sarili sa mga nagre-reparin. Napakalaga sa buhay yung may tatalaga. Bakit? Dahil nagkakaroon ng direksyon ng ating buhay kung seseryoso natin. Nakikita natin kung ano ang dapat natin tanakin.
Kaya yung pagtatalaga nito ay pagpapaalala sa atin na talagang gana sa buhay, yung plano ng Diyos, at yun ang hanapin natin na doon natin tatalaga ang ating sarili. Kaya natutuwa ako dahil napakarami pala miyembro itong Legion of Mary sa lahat ng mga Christian. Natutuwa dahil, alam nyo, gusto ko rin kayo pasalamatan dahil kayo ay katuwang namin para maabot yung ibang mga tao na hindi namin naabot. Hindi lamang po sa pagtulong ninyo sa kanila, kundi sa kung sila yung kinakailangan, lalo na kung sila yung sakit. Dahil sa inyo, ginagawa natin ang ating apostolado para sa mga may sakit. Kaya huwag kayong bibigay sa ganoon. Pagpatuloy natin ito at maraming mga pagkakataon na kakailangan namin ang iyong tulong para maabot ang mga tao. Ikaw ay nakakalimutan na ng ating simbahan. Hindi na bibigyan ng pansin, lalo na ang mga may sakit. Pero kahit na tayo nagtatalaga, mapapansin niyo ang daming hamon sa buhay na ating kinakaharap. Yung pagbibigay lamang ng oras, di ba? Ito yung naranasan na ninyo at kung isa sa bibig ninyo na nilinig ko. Natapos tayo ng talaga, isa na yung mga oras na kailangan natin kagalos ng pagulong. O kaya naman, nahihirapan tayo dahil yung ating mister, ang ating mga anak, na nagiging parang sa gabal, pinag-iisipan tayo na hindi maganda. At napakaganda nito pinakikita na ating pagbasa si Propeta Elias na nagtalaga rin na kanyang sarili sa pagdadala ng gusto at ibig ng Diyos para sa kanyang sambayanan. Pero pinag-iisipan din siya na hindi maganda. Sabi nga niya, pagkakalarawan niya, sinasabi niya sa Panginoon na para magdarasal, may mga taong masama ang pamahala sa kanya, yung mga kaaway niya, yung mga ayaw makisa sa kanya. At yun ay tatanggapin natin bilang mga tagapaglingkod sa simbahan. Sabi nga niya, ito ang kanyang paniniwala. Bawat din mo ang isipan at damdamin ng bawat tao, ikaw paniganti sa mga tao ito. Pinaubayan ko sa iyo ang aking gawain. Yun ang nagtatalaga talaga. Hindi tatakot na sila ay maagulaan, hindi natatakot na sila ay mawala ng oras ng mga bagay, kasi ito talaga nagtatalaga. Pati Panginoon sa Kristo, nakaranas din ng mga ganitong naranasan ni Elias. May mga nalalagay sa ating mabuting balita. At ito ang ating binubalita sa panahon ng Pares, ang nalalagay na sa mga mahal na araw ng ating Panginoon sa Kristo, pagmamalaan na pakain. Kita po natin dito. Pero dahil siya nalilitin sa katotohanan, dahil alam niya at ipinilagan niya ang kanyang sarili sa kalooban ng Ama, ay hindi siya natakot kaya ang buhay niya ay nasa pamali at kanyang aabang na siya ay patayin. Ganun din tayo dapat matapang. Ganun din tayo dapat naninindigan bilang mga talaga ng sarili sa Panginoon. Mga minigawang kapatid, mga missionaries, papasalamat ako sa inyo, pero walang hamon para sa atin ang pagiging miyembro natin ng awang ni Maria, Legion of Mary. Sana sa ating mga ginagawa at sa ating mga pananalangin, minsan yan din tayo hinihiling na pagtimali ng ating sarili sa pananalangin. At pagdating sa pananampalataya, sa kaalaman o ang doktrina ng simbahan, sana tayo ay laging nayakap sa mga gawain ito. Tayo natakot, minsan tumawali natin kaalaman, tumawali natin pag-ibigyan, ay pag-itama na ating samahan. At natin tayo ay maging sa tulay na katulad ni Maria, ipaglalim at italaga ang sarili sa kalooban ng Diyos, at
Kristo. Pagdasal po natin ang bawat isa, sana sa ating pagkakalan, isama namin kami, itong ating parokya. Sama-sama tayo maglakbay at magdalhan ng sarili kay Maria at sa Panginoong Jesucristo. Ating tugon, Panginoon, kami iyong kawalan. Ang mga kaisa-panginoon, gawin patnubayan ng Espiritu ng Pagkakapanatayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon,